Kumusta po ang feelings niyo mga kababayan? Parang gusto kumanta ni Doc. Ganun ba? Alam mo, pagka ang feelings mo sa umaga, Sister Ella, yung hindi mo maganda ang gising mo. Ayan, pagkatapos napapatingala ka sa langit o sa kisame, ha? Abay, baka mental health depression na yan. Ay, oo, laka. Yung nabigla ka natutulala. Ayan, parang si Yuel, kinabahan ako nung may team building tayo sa resort ni Boss sa Tagaytay. Oh, bakit? Abay, gusto mag-ala Cabral eh. Ay, nandun sa gilid. Oo, sa gilid ng bangin. Ayan. Pero alam po yung mga kuyang mga misis sa gitna ng mga balita tungkol sa krisis sa ekonomiya at mga giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Marami sa atin ang nakaramdam ng bigat at kaba, Sister Yes, El. totoo yan, lakay. Pero alam mo ba? Alam niyo ba mga kababayan na mga lolo, mga lola, ha? At bukod po sa panlabas na gulo, may mas matinding laban na kinakarapan sa ating buhay. Ang personal na war sa isip. Meron palang ganun, ha? Parang war and peace. Ayan. O depression. Ito ay isang silent battle, ika nga, Sister L, na madalas ay hindi nakikita ng ating dalawang mata. Tama. Kaya bibigyan tayo ng liwanag at gabay at makasama natin muli ang ating kaagapay sa kalusugan na ang feeling sa ating mga kababayan ay ganun-ganun na lamang feeling ng pagmamahal, feeling ng paggabay sa ating kalusugan. Yan po ay si Dr. Gary C. Dr. Gary C, magandang umaga po, Doc. Magandang umaga sa iyo, Lakay. At sa iyo, Sister L. At congratulations muna sa iyong panalo dyan sa Rotary Club. Maraming salamat at mamaya ipainom kita ng Emperador Brandy. Ayan. Parang puno-puno ng feelings si Doc. Dagdagan mo na rin ng honeymoon tea. Yan. Lubos-lubosin mo na lang. Siyempre naman, at saka meron pa tayong chichirya mo Chichirya, na kay Ninong, pampulutan, Chancy, ha? Anong gusto mo? Bangus, chicken, sisig, Sweet corn. sweet corn? Salmon ang gusto ko. Yung may omega-3. Oo, ayan, oo. Sarap nung sa kinain naming salmon kagabi. Ayan. Wow. Pero Dr. Gary, sa dami ng stress at krisis ngayon, marami po ang nakaranas na matinding kalungkutan. Ano ba ang malinaw na senyales na ang isang tao ay meron palang hindi na maipaliwanag at ito na pala ay tinatawag na mental health depression? Yung mga malungkot, ayan. Ito ba depression na ba yung mga ganyan na Dr. Gary? Paano malalaman kung ang isang tao ay meron ng mental health depression? Well, unang-una, Lakay, ang insidente ng depression sa Pilipinas ay tumataas. Tinatayang 3.3 to 3.4% ng entire population ng Pilipinas. 110 million na tayo ngayon, 3%. So malaki yun. Actually, lagay na lang natin sa 100 million ang Pilipino, edi 3.3 million ang apektado. At ang masama nito, marami pa yung unreported, yung mga may stigma na hindi nagpapatingin sa doktor, na hanggang ngayon hindi pa nasusuri ng doktor. And majority dun sa mga tinutukoy natin ay mga edad na 15 years old hanggang 24. At sa mga senior naman kadalasan may kinalaman ng depression, financial problem, family problems, and isolation, and chronic diseases, yung mga sakit nila. So itong depression, kaya natin pinag-uusapan because alam natin lahat na pag ang isang tao ay dumadaan sa ganito mga pagsubok, kung hindi sila naalalayan, wala silang kaagapay na bigyan sila ng gabay, ay maaaring humantong sa hindi ka nais-nais tulad ng suicide. Naku. At kahapon lang napanood ko sa isang TikTok yung mga sinabi ni Kim Atienza tungkol sa anak niya na akala natin umaarte lang. Akala natin tigilan mo na yan, walang stress, depression. Hanggang sa dumating na yung ganun ng pangyayari at sabi niya, nalalaman lang natin na totoo pag nangyari na.
So, ganun pala, Doc, pagka kahit inaakala nating biro, wag nating dapat Baliwalain. wag nating baliwalain yan. Tama. At once na nagsasabi na sa'yo, mas maganda ngayon nagsasabi na yung mismong taong dumadaan sa gantong depression dahil nabibigyan natin ng pansin. Kahit pabiro. Yung iba nagbibiro pero dinadaan sa biro at yung iba naman talagang seryosong sinasabi at masyado lang natin na sinasabihan na wala yan, kaya mo yan at arte mo, mga ganyan. Huwag Kasi- natin gawin yan. Kasi Doc, actually ang issue natin sa ngayon, marami yung mga kababayan natin, hindi sila naniniwala sa mental health problem, yung sa depression. Parang usually yung mga naririnig ko kahit sa... Parang parte ng buhay na natin yan, mga ganyan. Diyos ko naman to, nag-iinarte ka lang. Ayan, Sabi ko, Oo, yun. alam mo, akala mo lang yan, wala yan, na magkulang ka sa dasal yung mga ganun. Totoo yan, no? Pero minsan kasi talagang kailangan nila ng medical help. Sometimes hindi maiwasan may mga chemical imbalance sa brain na nangyayari na talagang kailangan ng medical attention. Natakala ng iba na pag ang isang tao ay dumadaan sa ganyan o kaya kung ano sinasabi na mental health concern, akala lang nila, ay wala, sira ulo mo, ganyan-ganyan. But walang masama, walang stigma na, mali yung stigma na sira ulo kagad pag nagsasabi ng mga problema. So please, ako ay talagang nagbibigay ng gantong lecture dahil may mga warning signs naman na dapat natin bantayan. Halimbawa, isang masayahin na tao at bigla na lang na parang nagbago, tumahimik. Biglang in-isolate yung sarili niya, hindi na nakikipaghalubilo sa mga kasama niya dati na masaya siya. Andyan na yung malungkot. But lahat naman ng tao nagiging malungkot sa isang banda, di ba? But kung ito yung paglungkot na medyo matagal-tagal na, tipong kung isang linggo lang yan, maaaring naintindihan natin, nagluksa halimbawa. Pero kung isang taon na, 2 taon na, ay, iba na May yan. mali na, yan. may mali. So nawala ng gana sa buhay, yung dating masaya siya o interest siya sa isang bagay, nawala. Yung nagbago yung tulog niya, either hindi makatulog or panay tulog. Ayan. O kaya hindi na naliligo. Yung Ayan. ganon. O kaya nandyan yung walang ganang kumain, maski na dating paborito niyang pagkain. Hindi na nag-ayos ng bihis. Oo, Pero tsaka sandali pagod. lamang. Pero alam mo, Doc, ang sabi nila, sandali lamang po, meron daw flash report. Flash Report. Flash Report! Nako, merong pulis na binaril dyan sa may Pasay City. At alamin natin ang latest RH15. Giselle Ricafort, Giselle. Pulis, binaril. Isang pulis yung nabaril dito sa area ng Barangay 61 sa bahagi ng Arnaiz sa Pasay City. Kinumpirma sa DZRH ni Pasay City Chief Colonel Joselito Di Sesto na dinala na sa pagamutan yung hindi pa pinangangalanan na biktima. Sa balikat daw tinamaan yung pulis na nasa stable naman na kondisyon sa mga oras na ito sa hindi na tinukoy na pagamutan. Rumispondi umano sa sumbong ng isang concerned citizen yung pulis na may isang lalaki na nagpapaputok ng baril sa nabanggit na barangay. Sabi naman sa atin ng National Capital Region Police Office, tauhan yung biktima ng Substation 2 Arnaiz ng Pasay City Police Station. Tukoy na ng mga kapulisan ng 28 anyos na suspect na hinahunting na sa mga oras na ito. Nang makita daw kasi ng salarin yung mga pulis kanina, pinaputukan umano nito yung mga otoridad na nakaganti naman ng putok pero tinamaan niya yung isang tauhan ng Substation 2 ng Pasay City Police Station. Ito si Giselle Ricafort para sa Giselle. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Patay yung pulis. Ang report Lakay ng Pasay City Police Station, nasa stable naman daw na Okay. kondisyon ngayon. Pero Lakay, makikibalita tayo mamaya kung ano yung kanyang kondisyon sa hindi na tinukoy na pagamutan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Giselle Ricafort, sa iyong flash report. Salamat Lakay, balik sa inyo Sister L. Flash Report. Flash Report! Napansin ko, Dok, na dito sa ating bansa ay marami pa rin ang hindi naniniwala sa depression, sa ibang tahanan na tabu ang topic na ito, ha? Ayan, at sasabihin lang sa bata o ang kapamilya na tama ka, Sister Ella, nag-iinarte ka lang, kulang sa dasal. Ba't mahalagang kilalanin natin ang isang tunay na medical na kondisyon na Dr. Gary? Kasi Leo, merong lunas eh. Kung sila ipupunta lang sa doktor at maaring psychological counseling lang, makikipag-usap, talk therapy, maaring may makita na tayong improvement.
At kung hindi naman, maaaring may mga kailangan gamot na inumin na hindi masama uminom ng mga gamot for depression kung ang purpose ng gamot ay to correct yung imbalances sa ating brain chemicals. Ito'y maaaring panandalian lang. Once na ininom nyo, maaaring after a while, naging okay na yung balance ng chemical So nyo. may mga gamot na kung talaga nakatulong sa mga ganyan. Yes. Sa bagay may mga pati yung mga yung medyo nawawala sa tamang pag-iisip, Sister El. Meron ding mga ininom niya yatang gano'n na doc para Manumbalik lang. ayan, yung maging normal ang pag-iisip. Ayan, Kaya nga yung iba na didelay lang yung gamutan dahil hindi nga nila pinatingnan at kailangan samahan Hindi naman natin maasahan na yung mismong taong depressed na nandun sa loob ng kwarto na mag-isa lang siya. So, importante yung support ng family or friends. Dito sa mga ganitong mga sakit, talagang importante yan. At kung napansin nyo, palaging dumadaing na pagod, nangihina, hindi na makakonsentrate. Pagkausap mo, maaring blanco, hindi makafocus, wala nang concentration. Nandyan na yung pakiramdam niya na palaging may guilt na ako may kasalanan, worthless ako. Yung palaging sinisisi sarili, na pakiramdam niya wala na siyang silbi sa mundo. Andyan na yung either napaka-irritable o wala nang pakialam sa mundo at nagkukwento ng mga suicidal thoughts. Yan yung mga dapat nating bantayan. Yung mga sinabi ko, mga posibleng senyales. Senyales. Nako. Doc, alam naman natin yung utak, bahagi ng physical na katawan. May mga kinalaman po ba yung tamang nutrition para naman mapangalagaan ang ating mental health? At totoo ba, Doc, na ang mga sustansya gaya ng omega-3, yung EPA at DHA ay nakatutulong para sa mas maayos na function po ng ating utak at pag-regulate ng ating namang mga emosyon? Yeah. Alam mo, Sister El, ang tamang pagkain palagi may lugar sa anumang uri ng sakit. May mga pagkain na nakakatulong para makatulog, mapakalma. May mga pagkain naman na magiging mas irritable, agresibo ka. At may mga pagkain na helps people with depression. Kadalasan natin marinig sa mga doktor na kumain ng saging, avocado, o kaya uminom ng gatas. At ito, mga tinatawag natin mga pagkain na maaari makatulong na ma-balance yung tinatawag na chemicals sa ating brain. Meron itong binabanggit natin ay hindi to gawa-gawa. May mga kwento na ang serotonin, dopamine, ito yung mga brain chemicals. Para sa malaman lang ng mga nakikinig, yung serotonin, ito may kinalaman sa mood. May kinalaman kung masaya ka, malungkot ka. Yung serotonin, may kinalaman yan doon sa pagtulog mo ng mahimbing. May kinalaman din sa pagtanggap mo ng anxiety or stress sa buhay. So yan yung nagagawa ng serotonin. Yung dopamine naman, meron naman yung kinalaman sa motivated ka, parang ganado ka. May kinalaman yan dun sa tinatawag na pleasure and energy. Kaya bigay ko na lang halimbawa, yung mga may Parkinson, mahina ang lakad nila, mabagal. Bibigyan niya ng mga gamot na may L-Dopa. L-Dopa. Kadalasan. Yung L-Dopa is, biglang naglakad na. So, dun nakikita mo energy. Then, yung serotonin, kumain ka ng saging, pag depressed ka, malungkot ka, saging, avocado, and apple. Kadalasan sinasabi. Tsaka uminom ng gatas. Saging, avocado, apple, And at milk. saka gatas. Kasi nalaman na itong mga to, yung milk, lalo na yung soy. Yung soy protein, yung ganun soya ba yan? beans, Taho. yung binabanggit mong N+. Ayan, N+. Ay tumutulong din yan because ang soy protein ay may tryptophan. Yung tryptophan nag-stimulate ng serotonin. So binabalance niya ngayon yung chemical natin na serotonin and dopamine. Dapat mataas yan. Pag mababa yan, dyan na yung depression, nanghihina, hindi makatulog. So maraming masasabing nagagawa yung omega-3 fatty acid. Bakit? Yung milk may omega-3. Yung avocado, may omega-3 fatty acid. Ito yung good fats. So pag kumain ka ng isda, palagi sinasabing kainin mo yung taba ng isda because of the omega-3 or fish oil. So nakakatulong yan to help na mabawasan yung depression by balancing the chemical ng ating brains. Pero Doc, sa mga kalalakihan, mga barako yan, iba ang treatment nila sa mga ganyan ha. Halimbawa, split kami ng shota ko. Pre, tara, bagsak ko sa accounting. Inom tayo, pre. Alak. Ay, yung bang mga pag-inom-inom din mga ganyan, naka-relieve nga ba yan? Kasi nasasabi daw yung mga sama ng loob sa mga barkada. Iba pala to lakay. Magandang yan, no? Magandang yung depression mo ay parang
gising niya, pre, takay pa. Tama. Ganun ba? Nakatulong ba yun din mga ganyan? Psychologically? Yung alak per se, wala naman nagagawa yan sa chemical na i-balance niya yung serotonin sa tryptophan. Pero may nagagawa siya na you feel light. So, ang problema, the following day, wala na yung alak. Balik ulit. Andiyan pa rin, back to hiwalay pa rin kayo ng reality. syota mo. Tapos masakit pa yung ulo mo. Oo, yun lang. Pero nakaka-relax. Ang nakaka-relax doon, yung kasama mo yung mga friends mo, talking with them. Nalalabas mo yung mga Kesa yung mag-isa ka nagmumukha, no? Yes, tama. Dapat may napagsasabihan ka. Kaya importante yun, ha, kung nag-break kayo ng girlfriend mo. Sabi mo sa akin, baka makatulong Kayong ako. dalawa pala nag-inuman. Tayong dalawa usap. Talo natin kay Sister Elian. Pero bilang ating kaagapay sa kalusugan na Dong, ano ang yung mga golden tips para maiwasan ang mental fatigue na Well, tinatawag? mahaba ang tips ko pagdating sa mga pwedeng kainin, yung mga salmon, yung nabanggit ko kanina ng avocado, ayan. At yung omega-3 fatty acid, malaking tulong yan. Kaya kung kakain ka nga ng, napag-usapan nga namin ni Sister L off-air, na kung kakain ka everyday ng isang serving ng salmon, maaaring sapat na yung omega-3 na kailangan mo. Ganun? Kasi ang isang serving ng salmon more or less will provide 1,000 to 1,000 milligrams of fish oil. Isang ulo ng salmon. Ayan, pwede yan. No? Makakatulong yan. So, once a day, makakatulong yan kung yan ang ulam mo araw-araw. Pero kung hindi nyo naman kaya mag-salmon araw-araw at 2 or 3 times a day na salmon, meron na mga alternatibo tulad ng pag-inom ng mga supplements like the Omega Gold. Yes. Omega 1 3. capsule a day lang pang depression, makakatulong na. Kung talaga may serious problem, you can take it 2 or 3 capsules a day. Ayan. Alam mo na, Sister El, ha? Yes, Pag depressed ka, lakay. Ito yan, yung Ayan, Ayan, yun. omega Ito. oil. Yan. Kita natin. Nakabox Ito yata. yung lakay eh. Kulay Nakabox ano siya, parang yellow. Yellow na may... Golden Clear, yellow. clear siya na yellow. Yan yung oil sa loob. Ayan. Kaya pakisabi kay mami, future mami-in-law, Ayan. pwede siyang uminom yan. Ayan, kay Tita Lolita Manalo. Tita, Mama paayok na, pa mama na. Mama. Patita ka ba dyan? Ikakasal na nga pala kami. Ayan. Tuloy na ba? Siyempre naman lakay, wag mo namang Hindi ba nagbago yung i-jinx. isip niya? O yung Si architect. as architect? Ayan, talaga ganyan. Maraming salamat, Dr. Gary. Ayan, mga kabayan, Thank tanda you. natin, ang ating isipin ay dapat nating alagaan gaya ng ating mga iba pang organ sa katawan. Huwag hayang talunin kayo ng inyong personal na laban sa isip. Ayan. Yes. Omega lang pala ang katapat niyan. Ayan. Omega Owel. Ayan. Owel. Bakit Owel? Ayan. Alam mo, Bisaya ang manggid. Ayan. At kung meron kayong nais i-consulta kay Dr. Gary C., ayan, punta lamang po sa The Life Extension Center for Health and Wellness. Diyan sa may 3rd floor ng Belcan sa Tower, sa may 127 Malakas Street, Central Diliman, Quezon City. O kaya pwedeng tawagan 8911-1314 ba? Okay nga number sa dulo ha. 8911-1314. Doc Gary, maraming salamat and good morning. Maraming salamat sa Thank you, inyong dalawa. Doc. At nasa Facebook din si Doc Gary, search nyo lang. Ayan. Yes, gabay sa kalusugan. At kung may problema ka sa mga syota, ayan, magaling mag-advise ang Dr. Gary. Kaya natin yan. Naging love guru. At yan ang mahabihan ng kabar natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Elpo, Elaine Apity, stay safe. God bless.